prayers po ninyo. God bless you po. At sa gabi pong ito, nasa huling linggo na po tayo ng September. At ang naging tema po ng buong buwan ng September ay patungkol po kung paano po natin ma-overcome ang mga kasamaan. Ano po? Yung overcoming evil in the last days. Sino po, tatanungin ko na naman kayo, sino po ang maraming natutunan, nabuksan yung kanyang kaisipan patungkol po kung paano ang nangyayari sa atin sa mga huling araw? Tatlo lang pala, yung dito lang sa harapan. Ano po? Overcoming evil in the last days. Ito po yung naging tema natin sa buong September. Ano po? At yung unang linggo po, pinag-aralan naman po natin o natunghayan po natin kung paano naman po natin ma-overcome ang false doctrines. At dito may tatlo po tayong pinag-usapan. Yung una, know the sound doctrines from the Bible. Pangalawa po, refuse to listen to false doctrine. At ang pangatlo, stand firm in the true faith. Ano po? To overcome false doctrines, dapat po ang lahat ng pinagmumulan ng mga doktrina, pag sinabi po doktrina, teachings, ano po, mga katuruan, ay nagmumula lahat sa Biblia, sa salita po ng Diyos. At wala na po tayong ibang pagkukunan. Amen po ba? Nagiging malinaw po sa atin. Ito po yung may final say, authority, ang Biblia. Kaya nga po, sound doctrine. Pag sinabing sound doctrine, wasto, tama, walang mali. Amen po ba? Yan po ang mga katuruan na nagmumula sa salita ng Diyos. Ikalawang linggo po, atin naman pong pinag-aralan din kung paano po natin ma-overcome ang worldly cultures. Pag sinabi pong worldly cultures, ito po yung minana natin. Minana ng ating mga magulang, ng mga lola at lola natin, yung mga ninuno po natin, at ngayon patuloy pong ipinamumuhay o ginagawa natin. Marami po yan, yung mga worldly cultures. Yun lang po sa mga patay. Bawal ang maghatid. Bawal ang magwalis kahit na napakarumi. Marami po. Sa bahay naman po, bawal ang magwalis na ilalabas mo sa pinto. Baka lumabas. Mawala ang biyaya, ang blessing. Yan po yung mga worldly cultures natin. Na hanggang ngayon po ay nandiyan. Kaya nga, dito po, napag-aralan natin, paano natin mapagtatagumpayan ang mga worldly cultures na yan. Never make friendship with the world. Understand that you are a citizen of heaven. At ang pangatlo po, live as an ambassador of Christ. Para po mabago o mawala yung worldly cultures na yan, dapat po ang unang-unang nababago po sa atin ay ang ating kaisipan. Romans chapter 12, 1 and 2. Kung babasahin po ninyo yan. Ikatlong Sunday po, atin naman pong pinag-aralan kung paano naman po natin ma-overcome ang spiritual complacency. Yung katamaran bilang mga mananampalataya, bilang mga tagasunod ni Kristo. Paano po ito? Paano natin ma-overcome? Paano po natin mapapagtagumpayan ang spiritual complacency? Ang sabi po, do not crave the things of this world. Huwag daw po nating nasain. Alam po ninyo yung mga naglilihi, itang mamitala, no? Huwag po nating masyado pong nasain yung mga makamundong bagay. Pangalawa po, do not neglect godly fellowship. At yung pinakahuli na talagang nagrema po, kahit sa akin po at walang excuses po dito, lahat tayo guilty. Do not abandon your first love. Sino pong nakaranas na ng first love? Tayong lahat. Lalo na yung mga may asawa o kaya yung mga dalaga, mga binata. Kapag may na first love ka, sabi nga nung isa kong CEO, kanita, ang hirap po akong gisingin. Ng aking mga magulang kasi ang business po nila, ang trabaho sa palengke.
Pero nung nakita niya, nasilayan niya yung nagpatibok, yung nagpa-ano po sa kanyang puso, na-first love siya, aba, 4:30 pa mo ka makagising na. Pagkatapos lahat ng gagamitin nila, dadalhin nila sa palengke, nakasakay na sa tricycle. Kaya nagtataka yung mga magulang niya. Ba, nakatametod-tud. Sabi po, yan po yung epekto ng first love. Kaya kung binasa po ninyo, pinakinggan ninyo mabuti, ano po, yung last sermon po last Sunday po, kung paano natin ma-overcome ang spiritual complacency, meron po dito na hinanap ang Diyos sa atin. Meron siyang hinahanap. Totoo po, nag-a-attend kayo ng service, nag-a-attend kayo ng prayer meeting natin, nag-a-attend kayo ng ng see you, forerunners ka, lahat ginagawa mo, nagbibigay ka pa rin sa ating Panginoon. Pero, meron po sinabi doon ang ating Panginoon, kung babasahin ninyo yung Revelation chapter 2, meron akong isa na hindi gusto, sabi niya, sa iyo. Sa lahat ng ginagawa mo, nagsisilbi ka, nagmi-ministry ka sa ating Panginoon, tapos meron pa palang hindi nagugustuhan ang Diyos sa iyo. Ano po yung sinabi niya yon? Kinalimutan mo yung una mong pag-ibig sa akin. Kaya ano sinabi niya doon sa susunod na verse? Repent, magsisi ka at gawin mo yung una mong ginagawa. Yung pag-ibig mo sa akin. Pwede po na ginagawa natin lahat yan. Pero yung pag-ibig pala natin sa Diyos, wala na. Naging obligasyon na lang. Kaya nga po, ma-overcome po natin yan kung ang mga pinag-aralan po natin o ang mga mensahe na pinakinggan po natin ay bibigyan po natin ng kahalagahan. Paano yung bibigyan mo ng kahalagahan? Panoorin po ninyo uli kasi napapanood po yan sa Facebook o sa YouTube po natin. Ano po? Napapanood po. Kaya yung isa po nating member, pagkatapos niyang nakinig dito, silang mag-asawa, pinapanood nila uli yan. Para ma-remind sila uli. Para marami pa pong ibibigay na insight ang Holy Spirit kapag inuulit-ulit mo. Kaya nga, Joshua 1:8, meditate yung word ng ating Panginoon day and night. At ngayon naman po, huling linggo ng September, ang atin naman pong tutunghayan, pag-aaralan o ang mensahe po ng Diyos para sa atin, nakahanda na ho ba kayo? Nakabukas ho ba yung inyong mga puso? Yung kaisipan po ninyo, na kahit masakit ang salita ng Diyos, inyo yung tinatanggap ito na nakangiti, may kagalakan sa inyong puso. Ang ating pong pag-aaralan ngayon, ang mensahe ng Diyos, overcome the fear of persecution. Paano po natin mapapagtagumpayan yung takot sa pag-uusig? Kaya nga po, tingnan muna natin, pag-aralan po natin, ano ba ang ibig sabihin ng persecution? Sabi po ng Wikipedia, persecution is the systematic mistreatment of an individual or group by another individual or group. The most common forms are religious persecution, racism, mga kain ako dila, pandalasangkya kasi, and political persecution, though there is natural some overlap between these term. Ano pa po? Persecution is when a person or a group is mistreated by a person or group for their beliefs and customs. Example of persecution include the confiscation or destruction of property, incitement of hatred, arrest, imprisonment, beatings, torture, murder, and execution. To be persecuted as a Christian means to suffer discrimination or violence because of your Christian faith. Bakit po dito nilagay Christian? To be persecuted as a Christian, sabi po dyan, means to suffer discrimination. Bakit hindi po inilagay yung mga ibang mga religion po dito? Bakit nakalagay lang Christian?
Pag sinabi pong Christian, yung mga nananalig, yung mga tunay na tagasunod ni Kristo Jesus. Amen po ba? Pwede po. Ang Pilipinas tinatawag pong Christian country. Pero gaano po ba yung pagka-Kristiyano? Yan po ang pinag-uusapan. Kaya nga po, persecuted ang mga Kristiyano, ang mga born again. Ano po yung persecution sa Latin word? Sabi po dyan, sekie. No, to follow is the root of persecution. Ang persecution pala, kung talagang naunawaan natin, sino po yung nakaranas na inuusig siya? Hindi ba yung nag-uusig sa iyo kahit saan ka pumunta, sinusundan ka niya? Nakatatantanan. Hanaping Mike Enriquez. Hindi kita tatantanan. Po. Kaya nga, ano po yung sinabi dito? To follow is the root of persecution. This root connects to persecution because the oppressor follows, hunts, and hurts the victim. Ano pa po ang sinabi? Yung another words po sa persecution, oppression, victimization, maltreatment, abuse, discrimination, tyranny, punishment, torment, torture, harassment, teasing, bullying, molestation. Sa Tagalog po, pag-uusig, pagmamalupit, pagpapahirap, pang-aapi. Dito po sa ating bansa, hindi pa po ganyan katindi ang persecution na nararanasan ng mga mananampalataya o yung mga tagasunod po ni Kristo. Kung titingnan po natin itong LED po natin, yung kulay pula na nandyan po sa mapang yan po yung sinasabing extreme. Ang ibig sabihin dyan, matindi na po yung persecution. Diyan na yung sinusunog. Nakapanood na ho ba kayo sa Facebook po? Yung mga Kristiyano, may naroon na po ako napanood, hindi ko po alam kung Muslim country ito, nasa India. Na yung isang babae nagsishare po, pagkatapos nakita po nila, nalaman nila, ang ginawa po din nila sa plaza. Babae o lalaki yata? Lalaki po. Ano po ang ginawa? Meron pong hawak-hawak na hindi ko po alam kung yantok yun o kahoy. Sige po, hampas lang, sipa, suntok. Pagkatapos nung nakaratay na po dyan sa lupa, ano ang ginawa nila? Tadyak pa rin. Hampas, palo. Talagang nung pinapanood ko po yun, nanginginig ang aking katawan. Ano pa ang ginawa? Binuhusan po ng gasolina. Pagkatapos yung babae yata, yun ang sumisigaw. Sumisigaw siya. Sinisigawan niya yung lalaki. Nung pagkabuhos po ng gasolina, yung babae kumuha po ng apoy. Sinindihan yung lalaki. Natural. Sisigaw po yan, iiyak po. Hanggang mamatay po yan. Yan po, ganyan po katindi sa ibang lugar ng mundong ito kung paano po pine-persecute, kung paano inuusig ang mga tagasunod ni Kristo. Yun naman pong kulay parang orange po. High. Hindi masyado pero matindi na rin po yung persecution. Yung isa naman po na parang orange po yan, very high. Yan po yung mga nangyayari ngayon sa kasalukuyan sa mundo sa mga tagasunod po ni Kristo. At tingnan naman po natin yung report po ng Open Doors. Open Door. Sabi po, ang mga Christians were murdered for their faith last year. Ilan po sila? 5,621. Reported lang po yan. Yung naitatala lang. Wala pa po yung mga hindi naitatala dyan. Baka po lalampas pa dyan ang figure na yan. At Christian were abducted last year, 5,259. Figure lang po yan. Yung mga na ibabalita lang po yan. Paano po yung hindi? At tayo naman po dito, sa Pilipinas na malayang-malaya po tayong sumamba, magtaas ng kamay, sumigaw habang po tayo ay nagpe-praise and worship, katulad po kanina.
Malayang malaya po tayo. Pero, may diferensya sa atin. Yung iba nakataas ang kamay, ganyan, parang may binubuhat na 21 inches o 45 inches na TV. Parang ang bigat pa ng kamay, hindi maitaas ng todo. Malaya po tayo. Wala pong pumipigil sa atin. Pero sa ibang bansa, hindi nila magawa yan. Doon sa mga persecuted nations. Hindi po nila magawa yan. Even yung ganitong gawain po, hindi nila magawa. Bakit tayo dito sa Pilipinas? Bakit dito sa Calvary Temple? Kung totoo kang tagasunod ni Kristo, pag sinabing itaas ang kamay, kahit na walang nagsabi, ikaw mismo, itataas mo ang kamay mo dahil sinasamba mo ang Diyos na buhay. Matitindi po ang persecution na nangyayari sa ibang bansa. Dito sa atin, salita lang. Salita pa lang ng isa sa mga kapatid natin, saguli, may nandamang ka. Ako bisakin. Makanyan niyang magsalita, makanyan lang magsalita, rengken. May ato ngayon magsalita, gewa na, inabi na naungan. In Pastor Ken Calvary Temple, putang magsalita la, makakapah na sakit kapanandaman. Ot kanakungan itang niyang magsalita ay Pastor Is, kanakungan. Makabuga. Bala mo ata, ating may kwento kanakung keng biyeko kaya. Kapatid, pakaintindihan may ni. In message na nisalita na ng Ginoo, miya po gewa para patungkulan miya mo in metong ataw. Kaswelo mo naman. O talagang maswelo ka para kaya itang mensaheng ay ni. In kaya na. Bakit? O sasabihan ko maswelo ka. Bakit sinasabi ko na mapalad ka? Mapahal ka dahil mahal na mahal ka ng ating Panginoong Yesus. Ayaw kanyang mapahamak. Ayaw kanyang mapariwara. Kaya damang-dama mo yung salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay. Buhay po ang salita ng Diyos. Kaya nga po, dito sa atin, ang persecution po, salita pa lang, hindi pa po nangyayari yung sinusunog tayo. Sa mga apostoles po, mga propeta, yung mga nauna pong mga tagasunod po ni Kristo. Alam po ninyo kung paano pinako si Peter? Pinapako si Peter sa krus na katulad ni Kristo. Ang sabi niya, hindi ako karapat-dapat na ipako na katulad ni Kristo. Ibaliktad yung kuha na. Ingkay na. Alam po ninyo si Isaiah, si propeta Isaiah, kung paano po pinatay. Binitin po siya. Then bitis na chula kem babaw makabiti niya. Kay ba't legari de po. Mag-umpis again. Legari de po. I-search po. Nilagari po. Pero hindi pa rin nila itinatwa ang ating Panginoon Jesus. Dito, sa atin, kahit na saan pang church, salita pa lang, bisakin, kita na ako mo. Lumipat kong church, maya pa ka rin. Salita pa lang po yan. Paano kung talagang pinipigilan na tayo? Ano kayang mangyayari? Kung sa kasalukuyan nagsasalita ako rito, may papasok ng mga ilang armadong kalalakihan dyan. Mga tao po. Nakamahaba silang lahat. Tapos sasabihin sa bawat isa't isa sa atin, Nino, imbisang kumabye pa. Siyempre, magtataas tayong lahat ng kamay. Nung makanyan, sige, itatwa yun kaya kayong kasampalatayanan. Ilan kaya ang matitira sa atin? Meron kayang 10? Meron kayang 20? Overcome the fear of persecution. Ano po ang sinasabi ni Paul kay Timothy? Dahil si Timothy po dito, batang-bata pa lang siya bilang pastor. Pero nakita po ni Apostle Paul na itong si Timothy, nanghihina siya, parang gusto na siyang sumuko. Dahil sa mga persecution na kanyang nararanasan.
Kaya po dito sa 2 Timothy, ito pong sinabi ni Paul kay Timothy, sabi sa chapter 3, verse 11 after 12, ang sabi po dito, you know, ang kausap niya po dito si Timothy, sabi niya, you know how much persecution and sufferings I have endured. You know all about how I was persecuted in Antioch, in Iconium, and Lystra. But the Lord rescued me from all of it. Yes, sabi po sa verse 12, and everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will suffer persecution. Tayo po'y sumandaling manalangin. Ama namin, naririto po kaming lahat. Nakabukas po yung mga puso namin, Panginoon Diyos. Nakabukas po yung mga tenga po namin. Yung mga kaisipan po namin, Panginoon. Upang pakinggan, maunawaan, tanggapin, Panginoon Diyos. At manatili sa aming mga kanya-kanyang puso ang mga salita mo na maririnig po namin sa gabing ito. Kumilos po kayo, Panginoon Diyos. Nagpapasalamat po kami sa bisita po namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa Kanya. At alam po namin, may gagawin ka sa Kanyang buhay, Panginoon. Salamat po sa lahat, Panginoon, na dumalo, nagbigay ng oras sa gabing ito upang pakinggan ang iyong banal at makapangyarihan na salita. Pagpalain mo po sila, Panginoong Yesus. At sa gabing ito, sa lahat ng lalabas na salita sa aking bibig, Panginoon, ay magmumula lang po sa inyo. Gabayan mo po kami, Panginoong Yesus. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Ang sabi po ni Paul sa 2 Timothy chapter 3 verse 11 up to 12, babasahin ko po uli. You know how much persecution and sufferings I have endured. Nasaksihan mo, sabi po ni Paul kay Timothy, ang mga pag-uusig at paghihirap na dinanas ko sa Antioquia, Iconium at Lystra. Napagtiisan ko ang mga ito. Napagtiisan ko ang lahat ng ito. You know, sabi niya, all about how I was persecuted. Doon sa mga lugar na po na yan. Sabi niya, subalit, sabi niya, ito po yung nagbibigay ng kalakasan, nagpalakas ng loob kay Timothy. Sabi niya, tandaan mo ito, Timothy. Sabi niya, but the Lord rescued me from all of it. Ang Diyos, iniligtas niya ako sa lahat ng mga paghihirap, pag-uusik na aking naranasan. Ano po ang sabi pa sa verse 12? Ang sabi niya, gayon din, sabi niya. Gayon man, sabi niya, ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusik. Uulitin ko po, sino po yung mga tunay na taga-sunod po ni Kristo? Uulitin ko po yung binasa ko. Sa sinagot po ninyong iyan, siguraduhin po ninyo yung sagot ninyo. Uulitin ko po. Ano ang sabi sa verse 12? Yes. And everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will suffer persecution. Tataguligin ko po, babasahin ko uli sa Tagalog. Ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Ngayon po, yung sagot ninyo, babawiin ba ninyo? Na nalaman ninyo ngayon na yung tunay na mga tagasunod ni Kristo ay daranas po ng pag-uusig. Wala na po sumagot. Mahirap bilang tao. Pero pag-aralan po natin kung paano natin ma-overcome yung fear of persecution na yan. Ngayon po, nabubuksan yung kaisipan natin na ang isang tunay na born again pala, hindi pala ganyan. Kasaya. Ano po? Kung sa tingin ng tao, ano po? Sa tingin natin. Pero pag nakay Kristo ka, masaya lahat.
Ano po? Kaya sa tingin po ng tao, mag-born again ko pa kaya kanini? Ngining abalo ko na makanyan pala. Na ganyan pala ang isang buhay ng isang tagasunod ni Kristo, daranas ng pag-uusig at kahirapan. Tandaan po ninyo, hindi po pinangako ng Diyos na ang buhay po natin bilang born again dito sa mundong ito na tayo po ay malaya sa pagdurusa at pag-uusig. Ang pinangako po ng ating Panginoong Hesus sa atin bilang mga tunay na tagasunod ni Kristo, ano po yung ipinangako niya? Nabibigyan niya po tayo ng lakas. Lakas para tayo po ay magtagumpay sa mga pag-uusig at mga paghihirap na ating pong nararanasan. Yan po yung pinangako ng ating Panginoong Hesus. At ano po, ano pa yung pinangako niya? Na tayo po ay kanyang ililigtas. At hindi niya tayo iiwanan o pababayaan. Ito po yung ipinangako ng Diyos. I will never leave you nor forsake you. Kaya nga po bilang mga tunay na tagasunod o tunay na born again, mararanasan po natin ito. Sino po yung nagtanong sa inyo? O nagsabi sa inyo, born again na ka pala ne. Nano mo yung maging responsyo? Makanano ko mo sinagot? Niya sinabi rin, born again na ka pala bro. Kaya ka may ngalgal katawan? May tamimi ka? O peg maragul mo? O bro, born again na ako. Minsan po, yan, dumarating po sa atin yan. Born again na ka pala, kaya nakapalang Calvary. Papasyal ko mo. In-invite na ako mo kasi nitang kaluguran ko. Mo asabi, born again na ako bro. Binayo na akong Kristo. Tama po ba? Yan pa lang. Dito sa atin, yan yung mga persecution po. Yan yung mga pag-uusig. Pero sa ibang bansa, hindi po yan salita. Ginagawa po nila. Nakita na ho ba na yun, nakapanood kayo, na habang nagsishare yung isang Kristiyano, sinampal, dinuraan, tinadyakan. Sa Europe po, merong nagsishare na salita ng Diyos nasa kanto. Pagkatapos isang babae, dalaga, napakaganda niya, binastos niya ng gusto yung nagsishare na salita ng Diyos. Pilit niyang kinukuha yung microphone, tinutulak niya kung ano yung mga pinagsasabi niya pa. Pero hindi huminto itong lalaki na mag-share. Na siya, Jesus loves you, sister. Jesus loves you. Laki niya pong ano yun. Pero hindi pa rin huminto yung babae. Sa kanila, ganyan po katindi yung persecution. Hindi pa tayo sinampal. Hindi pa tayo sinuntok. Salita pa lang. Pero magtamputan na. Mamakotahan na ka rin pisamban. Ako na buriking Calvary, makanyan la. Tandaan po ninyo, si Satanas hindi po siya hihinto. Hindi siya hihinto na uusigin po tayo. Ano po ang sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 8 up to 9? We are hard pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. Sa Tagalog po, ang sabi, kabilaan ang pagpapahirap sa amin. Ang ibig sabihin po, tinok ng Satanas. Left and right, front, back, up, down. Na po, nandyan, umuulan ng pag-uusig. Kaya nga po, ano sabi dito, kabilaan ang pagpapahirap sa amin, sa atin. Ano po? Ngunit hindi kami nalulupig. Bakit hindi ka nalulupig? Kasi ang sabi ni Jesus, I will never leave you nor forsake you. Kasama mo siya. Siya yung nagbibigay ng kalakasan, ng katatagan sa iyo para ikaw ay magpatuloy sa iyong pananampalataya. Ano pa po ang sabi dito? Kung minsan,
nababagabag ako. Ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Bakit? Nasaan nakalagak yung pag-asa nila? Kay Kristo. Ano pa po ang sabi sa verse 9? Inuusig kami, ngunit hindi pinapabayaan. Napapatumbak kami, ngunit hindi lubusang na ilulugmok. Masasakab ka. Nadadapa po tayo. Pero hindi po tayo patuloy na nakadapa kung hindi tayo ay tumatayo. Lumalaban po tayo. Bakit? Alam natin, kasangga natin ang ating Panginoong Jesucristo. Alam po natin, nakasama natin siya. Laging nasa tabi po niya tayo. Kaya po ito ay nasabi ni Paul sa mga tiga-Korinto. Kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsan nababagabag, ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi pinapabayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nailulugmok. Ito po yung real talk. Katotohanan na nangyayari sa buhay ng isang tunay na tagasunod po ni Kristo. Ngayon po, hindi na pang bisang mag-born again. Maging maliwanag na po sa atin ngayon na ang buhay po ng isang born again, tandaan po ninyo, hindi tayo tatantanan ni Satanas. Bakit? Dahil dati kasama natin, kaibigan natin siya. Pero ngayon nalaman natin, nabura sa ating kaisipan yung mga isiniksik niya. Sa ating kaisipan na maganda ang mundo, hindi pala. Nalaman natin ang katotohanan ngayon. Kaya nga, regeneration. May born again tamo. May nabago yung ating kaisipan. Binago ng salita ng Diyos. Ano po? Kaya galit na galit po siya sa atin. At gagawin niya yung trabaho niya to steal, kill, and destroy. Number 1, nananakawin niya yung salita na naririnig ninyo, pinakikinggan ninyo, pinag-aaralan ninyo. Number 1 niya pong tatanggalin yan, nanakawin niya yan. Kaya nga po, tandaan ninyo, si Satanas po, hindi yan hihinto. Ano po? Tandaan po ninyo yung 2 Corinthians chapter 4, verse 8-9. Ano po? Kaya nga, paano po natin mapagtatanggumpayan ngayon? How do we, yung persecution, yung fear of persecution, paano po natin mapagtatagumpayan na yan? Ano po? Paano? Do not fear persecution, but accept the reality of persecution. Tanggapin na po natin. Naririto na kayo, nandyan na kayo. Nandito na po tayong lahat. Bilang mga tunay na tagasunod po ni Kristo. Bilang mga born again. Bilang mga Kristiyano. Bilang mga tiga-Calvary Temple. Tanggapin na po natin na meron karampatang persecution, pag-uusik. Ang ating dinesisyon pong yan. At tandaan po ninyo, yung desisyon ninyong yan, hindi po kayo nagkamali. Pakinabang po yan sa atin. Amen. Kaya yung persecution na yan, yung pag-uusig na yan, sangkap lang po ng ating buhay bilang tagasunod po ni Kristo. Dahil kung walang persecution sa mga Kristiyano, ang ibig sabihin yan, kasangga mo si Satanas. Masakit po yung mga amen. Po. Kaya, number 1, accept the reality of persecution. Ngayon po, nagiging maliwanag sa atin bakit may persecution, bakit pinag-uusig po tayo. Ito po. Iniulit lang po dito. Sa 2 Timothy 3:12, sabi po, yes, and everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will suffer persecution. Tandaan po ninyo, nagdesisyon kayo, nasusunod kayo, tagasunod kayo ni Kristo. Kaya humanda kayo. Ihanda ninyo yung sarili po ninyo, yung buhay ninyo. Lahat ng kung anong meron kayo. Bakit? Ang sabi po dyan, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will suffer persecution. Hindi po tayo dapat masurpresa
Diyan sa mga pag-uusig na yan, dapat tanggap natin. Kapag may persecution, Lord, salamat po. Patunayan ko na naman na kaya bira ka. Lord, salamat po. May pag-uusig, may mga problema. Lord, alam ko po, mapagtatangupayan ko ito. Dahil ito po yung sinabi mo sa iyong mga salita. Na ako po, more than conqueror po ako. Ako po ay victorious na. Ako, yung Kristo na nasa sa akin, greater is He that is within me. Mapapatunayan ko na naman, Lord, na tunay ka, buhay ka sa aking buhay. Kaya nga po, huwag kayong masupresa. Ano po? Yan po yung buhay ng isang tunay na tagasunod po ni Kristo. Sa 1 John chapter 3 verse 13, ano po ang sabi? Do not be surprised, my brothers and sisters, if the world hates you. Huwag daw po kayong masupresa kung ang mundo kinamumuhian po tayo. Dahil yan naman po, tandaan po ninyo, ang mundo talagang kontra po yan sa mga espiritual na bagay. Hindi po magsasama yan. Kokontrahin po ng mundo yan. Ano po? Sa John chapter 15 verse 18 up to 20, if the world hates you, keep in mind that it hated me first. Kung ang mundo raw po, kung ang mundo ay kinamumuhian ka, tayo, tandaan natin, ilagay natin sa ating kaisipan, kung sino yung unang kinamuhian ng mundo, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sinabi niya, keep in mind that it hated me first. Ako ang una nilang kinamuhian. Verse 19, if you belong to the world, it will love you as its own. As it is, you do not belong to the world. But I have chosen you out of the world. Kaya po naririto tayo, pinili po tayo ng ating Panginoon. Ano pa po ang sabi? That is why the world hates you. Remember what I told you. A servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you also. If they obeyed my teaching, they will obey yours also. Amen po ba? Matthew chapter 10 verse 22, ang sabi po, you will be hated by everyone because of me, but the one who stands firm to the end will be saved. Noong pong Biyernes na nagsisiyo po kami ng pastoral staff, in-explain po ni Pastor Manny, pinaliwanag niya po sa amin. Meron pong will be saved, meron pong saved, naligtas. At meron pong being saved, na naliligtas. At will be saved, ligtas na, maliligtas po sila. Ano po? Kaya nga po dito, paano ito? Ano po? Yung mga nagpapatuloy lang po sa kanilang mga pananampalataya kay Kristo, ang will be saved. Dapat magpatuloy po tayo. Amen po ba? Kung ang persecution po ay common occurrence po sa buhay po ng Kristiyano, dapat po, do not fear persecution. Number 2. Be bold as a lion with your faith. Maging matapang ka, katulad ng leon. Ang leon po, kung pag-aaralan po, hindi naman talaga totoong siya po yung matapang eh. Siya ba yung pinakamalaki? Ano po? Hindi po. Meron pang mas malaking hayop sa kanya. Yung elepante, yung mga giraffe, yung mga hippopotamus. Ano po? Pero napakatapang po ito, yung courage na meron siya. Nakakita na po kayo, nakapanood na kayo sa Facebook po na yung isang leon, ano po, pinuntahan yung buhaya sa tubig, tapos dinanakma niya, ano po, nag-ikot-ikot sila doon, pagkatapos ang ginawa niya po, binuhat niya yan, kagat-kagat niya, dinala niya po sa lupa. Ito po dapat yung maging puso po natin, yung karakter natin, na maging matapang tayo. Ano po? Paano po yan? Be bold as a lion with your heart. Sa Proverbs 28 verse 1, the wicked flee
though no one pursues, but the righteous are as bold as a lion. Totoo po ito. Kapag ikaw alam mo, nasa katotohanan ka, nasa matuwid ka, tama yung ginagawa mo, may pamilit. Makipate ka pa. Babrad, gusto yung gewa ko. Gusto yung sasabyang ko. Era ka apakli. Dapat ganito po tayo. At kung pag-share po tayo, tama na marine. Alam po ninyo yung mga matatapang na nagsishare, alam nila kung ano po yung kanilang isishare. Bakit? Kasi pinag-aralan po nila yan. Nag-meditate po sila ng salita ng Diyos. Kaya po, para maging matapang tayo sa pagsishare, pag-aralan po natin ang salita ng Diyos. Basahin po natin ang salita po ng Diyos para maging bold as a lion po tayo. Ano pa po ang sabi ng 2 Timothy chapter 1, verse 7 and 8? Ito po ay naging familiar o naging life verse po natin nung kapanahunan po na naka-lockdown po tayo. Ano po ang sinasabi diyan sa verse 7? For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. So never be ashamed to tell others about our Lord. Kaya nga po, kung hindi tayo binigyan ng espiritu ng takot at yung espiritu ng mahiyain, timidity, subalit ang pinagkaloob po sa atin, yung power, yung kapangyarihan, yung love, yung pag-ibig po, yung self-discipline. Ang sabi po doon sa verse 8, dapat hindi tayo nahihiya o hindi natin kinahihiya na ipagsabi, i-share. Sino? Si Kristo, yung kanyang pag-ibig. Huwag po tayong maging selfish, makasarili. Dapat po, kung sa mga pamilya po natin, meron pa pong hindi nakakakilala o nakakaranas sa pag-ibig po ng Diyos. Kayo, bilang isang born again sa pamilya ninyo, dapat i-share po ninyo ang pag-ibig ni Kristo sa kanila. Amen po ba? Ako malama rin Kaburiyo naman. Kayo lang ang nakaupo dyan. Kayo lang ang sumasamba sa tunay na Diyos. Gusto ba ninyo na nasa langit kayo tapos yung mga mahal ninyo sa buhay at sulaking impyerno? Guguli sakla, kaputol, ninano ka. At born again ka pala, may bahalo, kaya meron ka kayang bali. Nanggewa mo pisa sa likot mo, yung panga born again mo, o ngini, nano kami ngini. Nano kayang panandaman mo, nung kanya ng gulisak, daring kaya kang pamilya. Kaya ngayon po, na malaya pa lang tayo, gawin na po natin yung pwede nating gawin. Amen po ba? So never be ashamed to tell others about our Lord. And don't be ashamed of me, sabi po ni Kristo. Either, sabi niya, even though I am in prison for Him. Si Paul pala po ito. Huwag mo akong ikahiya, sabi ni Paul. Ano po kay Timothy? Na kahit na ako ay nakakulong. Sabi po dito, though I am in prison for Him, with the strength God gives you, be ready to suffer with me for the sake of the good news. Tingnan po ninyo. Yung katindi ni Paul, na kahit nandun na po siya sa kulungan, alam po ninyo, si Paul, hindi po siya nakakulong na katulad nitong mga kulungan natin. Ano po? Alam po ninyo kung paano siya nakakulong? Tinikalan Nepo. Kaya ba't nandoon po siya kung saan po bumabagsak ang dumi ng tao? Nepo. Uulitin ko na naman. Tayo, salita lang, mamatrasta na. Magtamputa na. Pero dito, Paul, encourage na pa Timothy. Huwag mo akong ikahiya. Sabi niya. Kuminsan tayo po,
Ano po? Nining kayabe mo. Ay kalugurang ke. E nasabing, kalupaking, born again, tiga Calvary. Pero si Paul ang sabi niya kay Timothy, huwag mo akong kahiya kahit na naririto pa ako sa kulungan. At ano ang sinabi niya? With the strength. Yung kalakasan, sabi niya, with the strength God gives you. Yung kalakasan na ipinagkaloob, pagkakaloob ng Diyos sa iyo, sabi, humanda ka na maghirap kasama ko alang-alang sa mabuting balita. Good news, sabi niya. The fear that we need to overcome is the fear of proclaiming Jesus as the only Lord and Savior of the world. Marami pa po sa atin. Natatakot pa po tayo, nahihiya pa po tayo. Na i-proclaim, na sabihin po ang salita ng Diyos o ipangaral po. Nararanasan na ho ba ninyo na nagsishare ka ng ganyan? Tapos, hindi naman siya masyadong anong tawag nito? Ano ita? Hindi naman masyadong itang matindi itang pag-uusig. Ne po, yung sasabihan na mo kabang magsalita ako po, kana ako milyari po. Kabang magsalita ako, sasabayan na ako. Tabalo ka. Habang nagsasalita po ako, yun ang sinasabi niya, sinasabayan niya ako. Tabalo ka. Sabi niya po. Ay yung mga kasamahan ko pala, may kakapali na buntok. Noong po matapos ako magsalita, ang sinabi nila sa akin, Pastor, daramdaman may itang magsalita, kaya kahit sasabi kaya ka nandyan. O bakit? Kaya papansinan na ako. Kasi gagamitan na ng demonyo ako. Mitatas na kaya po presyon kanita, burimi na pong paluwal kanita, panumbukan mi niya kayong kilwa. Ay, yung gagawa nita. Sabi ko po. Mapali la buntok. Kaya. Totoo po to. Totoo. Hindi ko po kayo binobola. Kaya. Yung gagawa nita. Alay, gagamitan niya mong taning yan ako. Kaya na. Yun po, salita pa lang. Ano po? Pero masakit na. Bakit? Kasi ako sa sarili ko po, alam ko kung ano yung sinishare ko, totoo yung sinishare ko. Si Jesus, yung pag-ibig niya ang sinishare ko. Kaya ba't kanya nanaka? Masakit na po ka na ako ita. Ka na ako. Pero nung maramdamin ko, Lord, makanya na ka man, si Sir na nakapin, kaya hintulutan mo pang magsalita yung makanya nita. Alaya, nung ako maramdamin ko, pero hindi po. Ano po? Habang sinasabi niya yung tabalo ka, lalo kaya pong sisikan, lalo ko pang dakala, sinabi. Labihan ko mo nung ninuntok ng kaya kami ako, sarili ko. Ingkay na. O bandang talo, tinok lang yan, may pasawa yata. Ingkay. Naman nagumpi, hindi po magtatagumpay si Satanas sa atin dahil victorious na nga po tayo eh. Amen. Yun po yung tandaan natin. Amen. Kung ang gobyerno po natin, kung tayo po ay patitigilin nila, pahihintuin po nila tayo. Kailan po nangyari na ang gobyerno natin pinahinto po ang pagsamba? Noong lockdown. Tama po ba? Noong lockdown. Pinahinto po lahat yan. Nakakapanood po tayo sa US. May ganitong pananambahan dahil lockdown. Ano ang ginawa? Pinasukan sila ng pulis. Pagkatapos yung preacher, pilit na kinuha po. Inaresto. Pero hindi sila nagtagumpay. Tayo po dito, nausig din po tayo. Na marami pong tumatawag, nagsasabi kay Pastor Manny, lalong-lalo na si Satanas. Noong makobit po si Pastor Manny, may papasaring church yo? May COVID na ka, dakala pa rin may COVID, kaya kayo. Ano po ang sabi ni Pastor Manny? Tinanong niya ang ating Panginoon, Lord, isara ko na po in church. Ano po ang sagot ng ating Panginoon? Man pupunta kaya ka, rentaw. Pupunta la rin, para ka na ako, sambala, para ka na ako. Kaya alam po ninyo, pinotektahan po tayo ng ating Panginoon. Hindi po tayo huminto.
Isa po tayo sa mga church na hindi huminto o nagsara. Nagpatuloy lang po tayo na sambahin po natin ang ating Panginoon. Alam kasi natin, pinaniniwalaan po natin, pinanghahawakan natin ang salita ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Na kahit na COVID yung marami po sa atin, pinabayaan ba tayo? Hindi. Nandun ang Diyos. Naranasan mo lang yung kapangyarihan ng Diyos sa panahon ng COVID. Kung paano kanya sinalba doon sa sitwasyon mong yon. At ngayon, napapatotohanan natin, tuwing sasabihin natin yan, tinetestify natin yan, nabibigyan ng glory ang Diyos. Napupuri siya. Yan po yung katapangan. Kaya po sa Acts chapter 4 verse 18 after 20, ano po ang sabi dito? So they called the apostles. Ito po, sila Peter. Habang po sila, nagsishare ng salita ng Diyos o nag-i-evangelize po sila sa Jerusalem. Marami po yung tao na nakikinig, tumatanggap. Parang nagkakagulo po sila. Nabalitaan naman ng mga namumuno. Kaya nga po, pinatawag sila. Ang kwento po dito, so they called the apostles back in and commanded them never again to speak or teach in the name of Jesus. Pinatawag na po sila eh. Pero mapilit po sila. Yan yung may first love. Hindi mamamatay yan. Nagpatuloy lang sila. Kaya nga pinatawag sila. Kaya doon sa verse 19, ang sabi nila, Peter and John replied, sabi niya, do you think God wants us to obey you rather than Him? Naiisip ba ninyo? Na ang Diyos gusto niya na masundin namin kayo kaysa sa Kanya? Ganyan po sila katapang. Kaharap nila yung mga nanunungkulan. Ano ang sabi dito sa verse 20? We cannot stop telling about everything we have seen and heard. Tayo po, kayo. Ano po ang nakita ninyo? Ano po ang narinig ninyo? At bakit naririto kayo? Hindi ba pwedeng ipamalita ninyo yan? Ano ba yung nangyari sa inyo? Hindi ba nabago ang buhay ninyo? Ano pa? Hindi ba pinagpapala kayo ng Diyos? Kahit na anong meron problema kayo, ano man yung tukso, ano man po yung trials na pinagdadaanan ninyo, hindi ba naiibsan ninyo yan? Nalalampasan ninyo? Nagiging victorious kayo? Bakit? Dahil sinasamahan kayo ng ating Panginoon. Hindi kayo pinabayaan. Hindi po tayo pinabayaan. Pangatlo po, na pwede po nating mapagtagumpayan yung fear of persecution. Do not fear persecution, but celebrate your persecution. Pastor, kasakit na ata niyan. Mape-persecute na ako? Nauusig ako? Magsasaya pa ba ako? O, tignan po natin sa salita po ng Diyos. Bakit kaya? Bakit? Alam po ninyo, lagi ko pong nababanggit ito. Ito pong Bible, itong Biblia na ito, ang lahat na naririto, ito po yung pamamaraan ng Diyos na itinuturo sa atin para tayo ay magtagumpay sa ating buhay mananampalataya o tagasunod ni Kristo. Bakit maraming umaayaw dito? Dito sa pamamaraan ng ating Panginoon. Bakit? Kasi ayaw nilang bitawan yung luma nilang pagkatao. Nag-i-enjoy pa sila sa kamunduhan. Tandaan po ninyo, ang Bible, ito po yung pamamaraan ng Diyos. Ito po yung doktrina na itinuturo namin sa inyo. Teachings. Kaya po, nasa sa atin yan. Kung susundin po natin yung pamamaraan ng Diyos. Kaya po dito, celebrate your persecution. Bakit?
Kapag tayo po ay nasisiyahan sa mga pag-uusig, nagiging kagalakan po ito sa atin bilang mga Kristiyano. Ang Bible po, ito po yung tinuturo sa atin. Bakit? Bakit niya ituturo ito? Dahil kapag napagtagumpayan mo yan, sigurado, merong blessing yan. Merong malaking blessing yan, kapatid. Tandaan po ninyo. Sa Matthew chapter 5, verse 10 up to 12, ang sabi po dito, Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Verse 11, Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. Tayo lang ho ba ang na-persecute? Ang sabi po dito sa Matthew chapter 5, verse 10 up to 12, yung mga nauna po sa atin na mga propeta, na mga tagasunod ni Kristo, naranasan po nila kung ano yung itinuturo po sa atin sa kasalukuyan, kung paano po sila pinag-usig, kung paano po naranasan nila yung kahirapan, yung paghihirap po na nangyari po sa buhay po nila. Kaya nga po, ano ang sabi? Blessed, pinagpala kayo, kayong mga tao na iniinsulto. Sabi po, pine-persecute, inuusig, at pinagsasabihan ng hindi totoo. Lahat ng mga hindi totoo. Ano po? Against you because of me. Tandaan po ninyo, kapag ginagawan kayo ng hindi mabuti, ang una pong nasasaktan ang ating Panginoon. Siya po yung pine-persecute nila. Naiinsulto kayo, naiinsulto ang Diyos. Kung ganun po, kung ayaw nating mainsulto, ano po? Bakit hindi po natin ipagtanggol ang ating Panginoong Hesukristo? Kapag ininsulto ka, ano po yung sinasabi dito? Ano po yung itinuturo sa atin? Ang sabi po ng Luke chapter 6 verse 22-23, What blessings await you when people hate you and exclude you and mock you and curse you as evil because you follow the Son of Man. Verse 23, When that happens, be happy. Yes, leap for joy. Kamo pala maging magalak. Leap for joy. Lundag ka na ating kagalakan kay puso mo. For a great reward awaits you in heaven. And remember, their ancestors treated the ancient prophets that same way. Iisa lang po ang sinasabi rito. Kung sino yung mga nauna po, mga tagasunod ni Kristo, ganito rin po yung mararanasan nila. Yung naranasan po nila. At yung mararanasan po natin, wala pong exempted sa atin. Kung ikaw ay tunay na taga-sunod po ni Kristo. Tandaan po ninyo yan. Ano po? Sa Acts chapter 5, verse 41, And the apostles left the high council rejoicing that God had counted them worthy to suffer disgrace for the name of Jesus. Ito po yung karugtong po nung binasa natin yung kila Peter and John po. Kaya po, hindi pa rin sila napigilan. Ano po? The apostles left the high council rejoicing that God had counted them worthy to suffer disgrace for the name of Jesus. Ano po? Ano po yung sinasabi ng 1 Peter chapter 4 verse 14 up to 16? Ito po, napakatindi nito. Sabayan po ninyo ako. At unti-unti po nating unawain. Ano ang sabi niya sa verse 14? If you are insulted because you bear the name of Christ, kung ikaw ay naiinsulto dahil dala-dala mo ang pangalan ni Kristo, you will be blessed. Pinagpala ka.
For the glorious Spirit of God rest upon you. Verse 15, if you suffer, however, it must not be for murder, for stealing, for making trouble, or prying into others people's affair. Kung ikaw man daw ay magsasuffer, mararanasan mo yung mga kahirapan o yung uusigin ka. Sana hindi yung dahil inuusig ka, dahil pumatay ka. Ay, Pastor, uusigan na ako po. O bakit? Kasi po may kamatay ako. Hindi daw dapat yun. O yung may nako ka, kaya mauusig ka. O ika yung pag-umpisa na nitang gulo, o ikaw yung pinag-umpisahan ng gulo. Ano pa yung sabi? Prying into others people's affair. Sana, aliwa, ika yung magmarites. Yan po yung ibig sabihin ng prying into others people's affair. Mamarites mo rin den kapwa mo. Ingkay na. Ano po yung sabi ng 16, sa verse 16? Sabi niya, but it is no shame to suffer for being a Christian. Amen po ba? Eh tayo, di na palakpak. Papuriin Ginoo. But it is no shame. Dapat eka marine, potang ika, mausig ka. O magkasakit ka, o nanong manilyari ka, na ika, metong kang Kristiyano. Metong kang born again. Metong kang tunay at tagasunod ng Kristo. Praise God for the privilege of being called by His name. Amen. Hallelujah. Dapat hindi pala yung pagmaragulta mo. Isang sinabi lang, born again ka. Ika pala, metong kang Kristiyan. Wow! Metong kong Kristiyano, metong kong tunay a born again, bro. Dapat makanya ni sagot tamo, convincing. Wow, makanya. Wow, bro, born again ko. Dapat convincing ka. Kaya na. Tandaan na niya po, but it is no shame to suffer. Mga karine, nung ika mag-suffer ka for being a Christian. Praise God for the privilege of being called by His name. Hallelujah. Sino po naniligawan ngayon na ang isang true believer ni Christ, meron pong kaakibat na suffering? Bisa ko pa pong born again ganyan? Ma-born again? Nawa po, itong mensaheng ito, nabuksan po yung kaisipan po natin. At yung takot po na ma-persecute po tayo, nabura na po yan. Dahil na ngayon, ipinaunawa sa atin ang salita ng Diyos, ng Banal na Espiritu sa atin, na ang isang tunay na tagasunod ni Kristo, hindi pwedeng hindi po makakaranas ng persecution. Kaya kung nakakaranas po tayong lahat, sigurado tayong lahat nakakaranas po tayo. Ano ang sabi? Magalak ka. Tumalon ka na may kagalakan. Bakit? Kasi blessed ka. Blessed ka. Amen. Sige po, mag-review po tayo. Overcome the fear of persecution. Number 1, accept the reality of persecution. Be bold as a lion with your mouth, with your faith. Sorry. Celebrate your persecution. Ngayon po, ano ang gagawin natin doon sa mga nagpe-persecute sa atin? Yung mga nagbubuli sa atin, yung mga nag-uusig sa atin, ano po yung dapat nating gawin sa kanila? Alam po ninyo kung minsan, yung mga nagpe-persecute po sa atin, hindi po malayo sa atin yan. Minsan po, nasa pamilya po natin.
Noong pong high school po kami, marami po sa mga tiga Holy Angel, dahil meron pong student ministry dito, marami po yung talagang nagpatuloy, naging masidhi po yung pag-ibig nila sa ating Panginoon. Sarado la po, kandado la. Maka-welding, maka-asitilin na pa. Talagang pinersecute po sila, pero nagpatuloy po sila. Nagpatuloy po sila sa pananampalataya nila. Alam po ninyo ano ang nangyari, ano yung bunga ng pagpapatuloy po nila sa kanilang pananampalataya kahit na pinepersecute sila ng kanilang sariling mga mahal sa buhay. Dumating po yung perfect time. Doon sa panalangin po nila, yung kahilingan nila na makasama nila yung pamilya nila. Nangyari po yan. Totoo po yan dito sa bahay-sambahan po natin. Ano pa po? Sino pa yung nagpe-persecute sa atin? Yung mga kaibigan po natin. Ano po? Mga relatives po natin. Kung minsan po, dito pa sa loob ng church, yung magpe-persecute sa iyo. Alam po ninyo, hindi lahat ng mga nag-a-attend sa loob ng church, tunay na born again. Meron pong mga kampon ni Satanas na naririto para sirain po. Manira siya sa loob ng church. Kaya po tayo, ano po yung dapat natin gawin sa mga nagpe-persecute po sa atin? Ang sabi po, bless and pray for your persecutors. Bless and pray for your persecutors. Tingnan po natin ang nakasulat sa salita po ng Diyos. Sa Romans chapter 12 verse 14, ang sabi, bless those who persecute you. Don't curse them. Pray that God will bless them. Amen po ba? I-bless mo sila. Kaswertyan na naman, pastor. Nanin pa niya biyanan ka na ako, i-bless ke pa. Yan ang utos eh. Yan yung pamamaraan po ng Diyos. Amen po ba? Pamamaraan po ng Diyos yan, hindi pamamaraan ng tao. Bless those who persecute you. Don't curse them. Mo susumpa. Matay na ka sana. Nanin pa niya biyanan mo ka na ako. Matay na ka sana. Puta mo, matay na ka kanyan. Po makanyan, yung utos. Ipamamarala na ning Ginoo. Hindi po yan ang pamamaraan po ng Diyos. Ano po ang sabi niya? Don't curse them. Pray. Ipanalangin mo sila, Lord. I-bless niya po yung tao ini. Lord, buksan po ninyo yung kanyang kaisipan para siya rin po, kung ano yung nararanasan ko ngayon sa pag-ibig mo, maranasan din po niya. Lord, alam ko po, mahal mo siya. Sana mabuksan yung puso niya. Maranasan niya po yung nararanasan ko kung gaano kasaya na may Kristo sa puso. Yun po ang itinuturo dito sa atin. Pray that God will bless them. Matthew chapter 5, verse 44 up to 45. Ano po yung itinuturo pa rin ito? Ang sabi po dyan, but I tell you, love your enemies. Pastor, kasakit na naman yan. Mumuna, i-bless. Pagkatapos, may susumpan. Kaya ipag-pray mo pa, ngeni, lugurang kain ka na akong kapate. Balo mo, pastor, anong gawa na ka na ako? At kasamang kain tao ngayon. Napisasabihan kain, sasabihan na ni salita ng Ginoo, love your enemies and pray for those who persecute you. Ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ito po yung inuutos niya. Ito yung pamamaraan po ng ating Panginoon. Verse 45, ano ang sabi niya? That you may be children of your Father in heaven. Kaya pala, pag minahal mo yung kaaway mo, pinag-pray mo yung mga nag-uusig sa iyo, ano ang sabi? That you may be, ano po? Children of your Father in heaven. Tunay ka nga na anak ng Ama na nasa langit. He causes His Son to rise on the evil and the good and sends rain on the righteous and the unrighteous. Sino po ang nakakaalam sa kwento ni Stephen?
Dito po yung kwento ni Stephen. Nung kapanahunan po nila, sobra po talaga matindi ang persecution sa kanila. Si Stephen, paano po siya pinersecute? Paano siya inusig? Ano ang ginawa sa kanya? Basahin po natin sa Acts chapter 7, verse 59 to 60. Ito po yung ginawa kay Stephen. Isang tunay na tagasunod po ni Kristo. Ang sabi po dito, while they were stoning him, habang binabato po si Esteban, ang bato po na pinagbato sa kanya o yung ibinato sa kanya, ano po, hindi po kasing laki ng butil ng bigas o mais. Alam po ninyo kung paano kalaki ang mga batong ibinato sa kanya? Ganyan po kalalaki. Yung pong ano natin, yung lalagyan natin ng communion na yan. Ganyan po kalalaki. Pero ano po ang ginawa ni Stephen? Ang sabi po, while they were stoning him, si Stephen po, Stephen prayed. Habang binabato siya, habang tumatama yung mga malalaking bato sa kanya, sa ulo, sa mukha, sa katawan niya po. Nananalangin po si Stephen. Po panagkasan. Matay kayong murin. Po sasabihan nito. Mga diya, mag-pray ya. Pag-pray nila, ano po yung sinabi na? Lord Jesus, receive my spirit. Then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold this sin against them. Kaya malagawang salita, Lord Jesus, Panginoong Jesus, patawaran mo po kay Gewada. Nung pagkasabi niya po yung, Lord, do not hold this sin against them. When he had said this, he fell asleep. Hindi na niya po naramdaman yung sakit. Mahirap po bang gawin? Sa tao, mahirap. Pero kung nasa sa iyo ang pag-ibig ng Diyos, wala pong mahirap. Pwede po nating gawin. Ano pa po ang sabi ng Luke chapter 23 verse 34? Jesus said, nung nakapako po ang ating Panginoong Hesukristo, ano na po yung klaseng pagpapahirap, pag-uusig, ano yung mga salitang tinanggap niya po? Nakapako siya sa krus. Ano po ang sabi niya? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And they divided up his clothes and by casting lots. Love your enemies. Pray for them, those who persecute you. Ito po yung pamamaraan ng Diyos na itinuturo niya po sa gabing ito sa atin. Kung paano po natin mapapagtagumpayan yung pag-uusig po. Kapag sinunod po natin ito, ano ang sabi doon sa binasa po natin kanina? Tayo po ay anak. Children. Ano po? Ng anak. Ng Ama na nasa langit. We are blessed when we are persecuted for our faith in Christ. Sa Revelation chapter 2 verse 10, ang sabi po dito, fear nothing that you are about to suffer. Huwag po kayong matakot. Huwag po tayong matakot sa mga darating na paghihirap. Be aware that the devil is about to throw some of you into prison that you may be tested in your faith. And for 10 days, you will have tribulation. Ito po yung gusto kong bigyan ng diin sa inyo. Be faithful to the point of death. If you must die for your faith, and I will give you the crown consisting of life, yung everlasting life, yung crown of life. Kapag tayo po ay nanatili na natin pong napagtagumpayan, pinagtagumpayan ang mga pag-uusik po sa atin, even to the point of death, sabi po dito sa Revelation chapter 2, verse 10.
and I will give you the crown of life. Pag nagpatuloy po tayo, mararanasan po natin, natatanggapin po natin yung korona po ng buhay. Buhay na walang hanggan. Buhay na kasama po natin ang ating Panginoong Yesus. Meron pong isang kwento, totoong kwentong ito. Sino po ang nakakaalam doon sa yung kantang I have decided to follow Jesus? Yung kinanta po natin, yung inawit natin kanina. Alam po ninyo, ito po ay totoong kwento na nangyari. Yung I have decided to follow Jesus. Ito po ay isang Christian hymn na nag-originate po, nagmula po sa India. Yung mga lyrics po nito, ito po ay naging base doon sa huling salita po ng isang lalaki na tiga Garo Assam. Garo Assam. Ano po? Walang iba po kung hindi si Nokseng. Ano po? Ang kwento po dito, 150 years ago, nagkaroon po ng malakihang revival sa Wales. Isa po sa bansa sa bandang Europa po. At ang resulta po nito ay maraming mga misyonary po, tiga northeast, ng India, ang nag-spread po, ipinahiwatig, ipinagkalat ang mabuting balita. At meron pong isang rehiyon, ito po yung Assam, na itong Assam na ito po ay nag-comprise, bumubuo po ng mahigit 100 na mga tribo. At itong mga tao dito sa tribong ito po yung mga primitive, agresibo. Pag sinabi pong primitive, alala pong batas rening. Mahilig lang mamangang tao, makamatela pong tao. Ito po, dito po yun, doon sa Assam. At dito po sa community na ito, meron pong isang missionary, na grupo po ng missionary na galing po sa American Baptist Mission, na inispread po nila, ipinahiwatig nila, ipinaalam po nila yung pag-ibig, yung kapayapaan, yung pag-asa na meron kay Jesus. At meron pong isang lalaki, nagsaksid po sila. Meron pong isang lalaki at yung kanyang asawa at yung kanyang 2 anak ang tumanggap kay Kristo, na may born again na po. Winelcome naman po sila. At alam po ninyo na iyong pananampalataya nitong lalaking ito ay naging contagious, nakakahawa. Nahawa po yung mga kasamahan niya, yung nandun sa village, yung sa mga barangay niya. Nahawa niya po na halos. May born again la. At ngayon po, nabalitaan po nung pinaka-chieftain nila, yung dato po nila. Galit na galit. Ang ginawa niya po, pinatawag niya lahat yung mga nasa barangay. At nung nandun na po ang lahat, nandun din po natural yung pamilya. Yung pamilya po, tinawag niya. Alam po ninyo kung ano ang pinagawa nitong chieftain na ito? Ang sabi niya po dito, sa harapan ng maraming kabarangay nila, i-renounce mo, itatutwa mo yung iyong pananampalataya, yung tinanggap mong pananampalataya. Ang sabi po nitong lalaki, alam po ninyo kung ano sinabi niya? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Lalong nagalit yung dato po. Mita siya presyon. Pagkatapos, ano po ang ginawa niya? Yung 2 anak po nitong lalaking ito, inutusan niya yung mga archers, yung mga tagapana niya po. Napanahin po yung 2 niyang anak. Nung pinana po, yung 2 niyang anak na habang nakahandusay po sa lupa, sa floor, natural, gagalgal na rin. Mamamatela.
Ingkay na po. Ano po ang sinabi niya? Ano? O nano, sana, i-deny mo na. Ingkay kang pananampalataya. Kung hindi, susunod yung asawa mo. Ano po ang sabi niya? Ang sabi ng lalaking ito, ang sabi niya po, "Do no one go with me, still I will follow." Naririnig po ng asawa niya yan. Pagkatapos, lalong nainis po yung dato. Ano ang pinagawa niya? Pinapanay niya po yung asawang babae. Yung dalawang anak, yung asawa niya po, nakahandusay po sa floor. Nakikita niya. Dahil katabi niya lang yung dato. O nano, itatwa mo na yun, kaya kang kasampalatayanan. Talikuran mo na yung iyong pananampalataya. Dito po niya sinabi, nung lalaki, yung pong salita na, the cross before me, the world behind me, no turning back. No turning back. Pagkasabi niya po yun, pinana po din po siya. Yung buong pamilya pong yun, namatay po sila. Hindi po diyan nagtatapos ang kwento. Nagtataka itong dato na ito, yung chieftain. Bakit ganun na lang? Katindi. Nung kaya katama po, o makanyin niya katindi. Then kasampalatayanan, dareni. Ang sabi po ng chieftain, ano po? Na yung why should this man, sabi niya po, his wife and 2 children die for a man, namatay sa isang tao na nabuhay, na napakalayo na lugar, sabi po diyan. Kabilang kontinente, sabi niya, 2,000 years ago. 2,000 years ago, itong taong ito. Sabi po niya, there must be some remarkable power. Meron, sabi niya, na pambihirang kapangyarihan sa pananampalataya ng pamilyang ito. At alam po ninyo, ano ang nangyari? Lumabas sa bibig nitong datong ito, sabi niya po, naririnig ng mga pinamumunuan niya. I too, sabi niya. Ako rin, sabi niya. I too want to taste that faith. Ako rin gusto kong maranasan ang pananampalatayang yan. Sabi niya po. Narinig po yun ng mga pinamumunuan niya. Nanggaling po sa bibig niya. Kaya po alam ninyo, yung chieftain na yon, tinanggap niya po ang ating Panginoong Jesucristo. At lahat ng kanyang mga pinamumunuan, sumunod po sa Kanya. Bakit? Ano po ang sabi ng John chapter 12, verse 24, 26? Very truly, I tell you, unless a kernel of wheat falls down to the ground and dies, it will remain only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. Ano po ang bunga noong pamilyang yun nung namatay? Na hindi po nila itinatwa yung kanilang pananampalataya kay Kristo. Kinapitan po nila, kumapit po sila ng matindi. Even sa dalawang mata ng mag-asawang ito na una pong pinatay yung dalawang nilang anak, nangingisay, kitang-kita nila sa dalawang mata nila. Pero ni isa sa kanila, even yung dalawa nilang anak, hindi po nagreklamo. Era po sinabi, tang, itatwa mo na bangya kami mate. Dalawang anak, matindi rin po yung pananampalataya nila sa atin. Kahit ganong katindi yung persecution na yan, even to the point of death, hindi po sila bumitaw sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon.
Mga kapatid, sa gabing ito, anong klaseng pag-uusig meron kayo? Anong klaseng pag-uusig ang nararanasan po ninyo? Para itakwil ninyo, itatwa ninyo, bitawan ninyo ang inyong pananampalataya kay Kristo. Napag-aralan po natin sa gabing ito. Kung ikaw ay nape-persecute, ikaw ay nauusig, ikaw ay pinagpala, ikaw ay anak ng Ama na nasa langit. Suriin po natin yung ating sarili. Nasaan na ho ba tayo? Magagawa ho ba natin ang nagawa ng pamilyang ito? Pamilya po ni Nexen? Magagawa po ba natin? Na kahit pagsabihan pa tayo, kahit namurahin pa tayo, kahit nasampalin pa tayo, suntukin pa tayo, pagtadyakan pa tayo, mananatili pa rin ba tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon? Na kahit sabihan pa po tayo na borbolen kayo, sira ko buntok, kayang-kaya ba natin tanggapin yun? Alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ngayong gabing ito po, narinig po natin ang salita po ng ating Panginoon. We are blessed. Sabi po dyan. Blessed po tayo when we are persecuted for our faith in Christ. Blessed na blessed po tayo. Sana po, itong gabing ito, makikita po natin yung sarili natin. Kung ano po yung kalagayan po natin. Kaya ba nating ibigay yung buhay po natin? Kaya ba nating ibigay kung anong meron tayo, kayamanan natin? Kaya ba nating ibigay yung trabaho po natin sa ating Panginoon? O merong pagdududa pa? Sa gabing ito, ipinakita po, ipinaalam at ipinaunawa ng banal na Espiritu sa bawat isa't isa sa atin kung paano po natin ma-overcome ang fear of persecution. Amen po ba? Malinaw po ba sa atin kung paano ang buhay ng isang tunay na tagasunod ni Kristo?